Kaninang umaga po, medyo malamig. Marami po nag-struggle sa pagising, di po ba? Pero ang pinakamahalaga, nandito tayong lahat. Nagsama-sama upang bigyan ng papurit pagsamba ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya kalabitin mo yung katabi mo. Congratulations, kasama kita ngayong umaga. Kasi tunay nga na napag-usapan nga namin, pagdating ng linggo, ang hirap tumayo sa higaan, di po ba? Parang ang hirap. Pero pang nakaraang araw, kayang-kaya nating tumayo. Pero nga dahil nga para sa Panginoon, gusto natin sumunod, lalo sa pinag-uutos niya, tsaka maka-encourage tayo sa isa, ay ginagawa natin ito, hindi para tayo ay palakpakan, kundi makita sa buhay natin na tunay na buhay ang Diyos sa ating pamumuhay. Amen? Sa ating pong pagpapatuloy na series natin, God's Mission, ito po'y mababasa natin sa Juan 12:46-47. Ito po ang sinasabi, "Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. Ang sino mang nakarinig ng aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan, ngunit hindi ako hahatol sa kanya. Sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao, kundi iligtas sila." Ipinapakita dito ng Panginoon, lalo ng ating Panginoong Jesus, yung mission niya na iligtas ang tao sa kapahamakan, sa pupuntahan na dagat-dagatang apoy. At marami pong kasinungalingan ng kaaway kung saan hindi daw totoo ang impyerno, hindi daw totoo ang mapaparusahan ng tao. Pero ipinakikita niya ng ating Panginoon yung mission niya. At sa pamamagitan nga ng last message ng Panginoon, ang mission ng Diyos, ito po ay dapat tayong sumunod sa Kanya at begin the mission now. Kailangan agad-agad dating ginagawa. Bakit kaya? Kasi nga kung titignan po natin ang ating paligid, ay napakarami po nangyayari na sasabihin mo, ganito doon pala ang ngayon na nangyayari sa mundo. At napag-usapan po din natin kung paano ang kaaway ay di lang doble, triple na kumikilos upang ilayo tayo sa katotohanan, ilayo tayo sa liwanag at muli tayong dalhin sa kadiliman. Pero hindi yan po ang misyon ng Diyos. Ang misyon ng Diyos ay iligtas ang tao at makapiling niya sa walang hanggan. Amen? Sino po ditong gustong makapiling ang Panginoon? Eternal. Tayong lahat, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi po yun talaga ang misyon ng Diyos at yan din po yung binibigay na misyon sa atin ng Panginoon. Na magkaroon tayo ng pakialam sa kapwa natin. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Tayo mga rebelde, tayo mga hindi sumusunod sa Diyos. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan, ginawa niya yung mission niya at pinadala yung kanyang bugtong na anak. Kaya po sa ating pagpapatuloy, mga tao po kasi ngayon may mga impluensya. Sino po dito yung mga mahihiyain? Isang kamay. Itaas po kamay. Hindi nyo itataas, mahihiyain nga kayo. Anong nyo po ba na ang impluensya ng isang mahihiyain tao sa kanyang buong buhay, makaka-influence po siya ng 10,000 people? Mahihiyain yun, ha? Sabihin, pag ikaw ay mahihiyain na tao, sa buong buhay mo, 10,000 people lang pwede mo ma-impluensyahan. At pag po sa normal na tao, ikaw po ay makaka-impluensya ng 80,000 na tao. Normal po yun, ha? Ibig sabihin, kahit ayaw mo sa hindi, nakaka-impluensya po tayo ng tao. Di po ba? Kaya kung mahihain ka, 10,000. Kung ikaw ay medyo makapal mo o normal na tao, 80,000. Ibig sabihin, we have influence sa ating mga nasa paligid. At yun po ang tanong, yung bang impluensya natin ay nakakabuti o nakasasama? Kung lahat tayo may influence, ang tanong po natin, bilang isang Kristiyano, bilang dala-dala ang misyon ng Diyos, yung influence mo ba ay nakakabuti? Kasi po, ako po na-influensya ng hindi magandang noon. Kaya alam ko, may influensya nakasasama, may influensya nakakabuti. Ang tanong po sa atin ng Panginoon, yung bang influence mo ay nakakabuti o nakasasama? Lahat po tayo ay isinugo ng Diyos para maka-influensya sa iba para sa mission niya. May influence ka eh. Kaya dapat gamitin natin to saan? Kaparaanan na magawa natin na mission ng Diyos. Influence others by the mission of God. Yan po ang dapat natin matandaan kasi sinasabi po sa Juan 17:18, "Isinugo mo ako rito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral." Meron talaga tayong ipinagagawa sa atin ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Diyos Ama, "Panginoon, isinugo mo ko at isinusugo ko rin ang aking alagad para mangaral sa mundo." Inutos po ng Panginoon yun.
Kaya hindi po tayo exempted doon. Ay, hindi po ako pastor. Ay, hindi po ako leader. Wala po akong kakayanan. No. Kapag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon Kristo, katulad na sabi nga ng ating Panginoon Jesus, sinugo ako ng Ama at isinusugo ko rin ang aking mga alagad, ang aking mga anak, ang aking mamamayan upang mangaral sa mundo. Kaya, wala ka excuse. Sabi ng Panginoon, sabi nga dito, sino po nagsasabi dito kung walang mangangaral? Sinasabi po yan sa Roma 10:13-15, sabi po dito. Sapagkat sinasabi ng sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya sa Kanya? At paano sila sasampalataya kung hindi pa sila nakakarinig ng tungkol sa Kanya? At paano sila makakarinig kung walang nangangaral? Di ba? At paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya sinugo? Sino po ba nga sinugo dito? So sabi, balikan po natin sa 1:17-18. Ito yung mga alagad, ito yung mga anak ng Diyos na isinugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya maliwanag po na ikaw pag sumampalataya sa ating Panginoon, isinusugo ka ng Panginoong Hesus para mangaral ng kanyang mabuting balita. Sabi nga dito, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi naman siya isinugo? Tayo pong lahat ay isinugo. Hindi po sinabi dito, ang pastor lang po ang isinugo. Ang sinugo dito, engineer lang. May mga pinag-aralan, wala po. Kung sino man sumasampalataya, ay isinugo ng Diyos. Wala pong option doon. Kasi po, ganito, wala. Kaya makikita, sabi nga po dito, ayon sa kasulatan, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pag po tayo nag-share ng mabuting balita, unang-una nalulugod ang Diyos. Kasi yan ang plano niya eh. Na isinugo niya ang kanyang mamamayan, ang kanyang anak, to share the gospel. At pag yun po ay ginagawa natin, nalulugod ang Diyos, napakagandang pagmasdan. Ibig sabihin, isang daming bisyo, ang dating maraming pagtalikod sa Panginoon, pagre-rebellion, all of the sudden, nangangaral si Apostol Pablo. Sa mga mangmang, sa mga tumalikod sa Panginoon, ayaw maniwala sa Panginoon, kamangmangan yun. Ay, naku, ano ginagawa ni Apostol Pablo? Pero sa mga mananampalataya, lalong-lalo na po sa harapan ng Panginoon, ito po'y napakagandang pagmasdan. Di po ba? Kaya minsan, ano tayo eh? Ano na lang sasabihin ng iba? Pero hindi niyo po nakikita, ang Biblia na po nagsasabi, pag po tayo nag-share ng gospel, nagdadala nito, ibig sabihin, napakaganda, lalong-lalo na po sa ating pamumuhay. Pag tayo po nag-share, ibig sabihin, ibinibigay natin yung katotohanan na tayo, binago ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, na tunay na Diyos sa buhay natin ay buhay. Hindi patay, hindi natutulog, o bagay na, wala naman Diyos eh. No. Pag sineshare po natin ang gospel, pinatotohanan natin na may Diyos na mabuhay at makapangyarihan sa lahat. At yun po ang sinasabi sa atin. Kaya po, pag tayo po ay una, sumunod sa Panginoon at ginawa agad yung misyon, pangalawa pong mensahe ng Panginoon, magpasakop sa misyon ng Diyos. Bakit napakahalaga po yung magpasubmit to God's mission? Bakit po? Sinasabi po sa Gawa 1:8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Wala rito sa Jerusalem, hanggang sa buong Judea, Samaria, hanggang sa buong mundo. Ibig sabihin, nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, tinanggap po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sino po dito ang tinanggap ang ating Panginoon Kristo? Pakitaas po kamay. Pakitaas po ang po. Taas po, yan. Ibig sabihin po, meron po kayong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi niwala po kayo? Amen, di ba? Kasama po yun. At sabi dito, at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin upang gawin na ipahayag ang mga bagay tungkol sa ating Panginoon Kristo. Ano ipapahayag po natin? Hindi po ang ating sarili, kundi ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa ating buhay. Kaya nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Kristo, tinanggap natin na ipahayag ang tungkol sa Kanya. Naalala si Apostol Pablo? Di ba nung tinanggap si Jesus? Anong ginawa niya? Nangaral agad doon. In public. Hindi para sa Kanya, kundi ano yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa Kanya.
Kasi yun ang tinanggap niya na ipahayag sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Naniniwala ba kayo na kayang gawin ni Apostol Pablo yun sa sarili niya? Hindi. Kundi po sa kapangyarihan ng ating banal na Espiritu. Kaya hindi nyo po napapansin? Ba't nyo nagagawa yung mga bagay na hindi nyo ginagawa dati? Lalo na po sa paglilingkod. Pag-church, sino po dito nakakabuon every Sunday, umaaten? Diba? Dati, okay na yung sa isang buwan, isang beses lang. Pag nakadalawa, okay na yun. Pwede na yun. Dati, hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Ngayon, nagbabasa ka na. Dati, funny comics. Ano yung binabasa mo? Ngayon, hindi na. Bible na. Bakit? Yung po ay udyok ng banal na Espiritu upang gawin natin yung mga bagay na nakakaugnay sa ating pananampalataya. At isa rito, pag tayo may banal na Espiritu, ipahayag mo kung anong sinasabi ng mabuting balita sa iba. Kaya wala po kayong choice. Wala po tayong choice. Hindi ko kaya Hindi po. Once na ikaw may banal na Espiritu, siya ang kikilos. Wala nang iba. Kasi minsan nag-a-assume tayo, hindi ko kaya. Ito po ang sinasabi. Bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Sino magbibigay? Ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang kung tunay na nanaan sa atin ang kapangyarihan o banal na Espiritu sa ating buhay. Mahirap po talaga i-share. Bakit po? Sabi nga dito, kapag tayo nagpasakop sa misyon ng Diyos, kailangan na magpasakop sa plano ng Diyos. Para po tayo makapagpasakop sa misyon ng Diyos, unang-una, kailangan natin magpasubmit to God's plan. Kilala niyo po ba si Moses? Yung ginamit ng Panginoon para hatiin ng dagat? Siya rin po yung may hawak na 2 bato. Yung 10 Commandments, di ba? Siya po yun. At dito po makikita natin sa buhay ni Moses kung paano siya ginamit ng Panginoon, na paano nagpasakop sa misyon ng Diyos. Maipapakita niya na kung ginawa kay Moses, gagawin sa atin. Unang-una, magpasakop sa plano ng Diyos. Sabi nga po sa Hebreo 11:23, dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moses sa utos ng hari, sapagkat nang makita nila maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Ano po yung nakita po agad natin dito? Hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moses. Unang umayon po sa plano ang mga magulang. Kaya napakahalaga po sa isang magulang, sa isang pamilya. Siya po yung unang-una na mag-church tayo, umattend tayo ng ganito. Napakahalaga po yun sa isang magulang na binibigyan natin agad ng pangunguna na unahin ang plano ng Diyos. Kasi napakahalaga po. Sabi nga dito, nung panahon na yun, ang Israelita po ay nasa panahon talaga na masamang kasaysayan. Bakit po? Sabi po dito sa Exodus 1:22, sabi po dito, nang bandang huli, nag-utos ang Paraon sa lahat ng mamamayan niya, itapon ninyo sa ilog Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita, pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae. Noong panahon po kasi, nagbigay po ng kautusan ang Paraon na lahat ng lalaki ng mga Israelita patayin. Bakit po? Kasi po, nangamba po sila kasi dumadami po mabilis pong dumami ang mamamayan ng Israelita. Nangamba po sila, baka magkaroon ng ma-overcome nila yung kapangyarihan sa dami ng mga lalaki. Natakot ang Faraon, baka tayo ay lusubin nito o mawala tayo. Kundi ginawa ng Faraon, patayin ng mga lalaki at buhayin ng babae at itapon sa ilog Nilo. Alam niyo po ba, ilog Nilo, hindi lang po ito ilog na may mga pangit pong lugar diyan. Kung saan may lugar na maraming buhaya. Kasi hindi naman itatapon ng Paraon ng basta-basta rin, pwede mabuhay. Hindi. Alam niya kasi may mga buhaya doon na mamamatay yung mga bata. Pero sa pagsunod sa plano ng magulang ni Moses, anong ginawa? Itinago. Hindi natakot sa Paraon. Hari yun, hindi natakot. Because what? Kasi sumunod siya sa plano ng Diyos. Kung po tayo nagpapasakop sa misyon ng Diyos, number 1 dapat gawin po natin. Ano ba yung plano ng Diyos? Susunod ba ako o hindi? Kaya napakalaga dito eh. Yung magulang, nagsisimulang manguna sa plano ng Diyos upang i-lead ang kanilang mga anak. Ano man ang nangyayaring paghihirap, hindi, susunod ako sa plano ng Diyos. Hindi ako susunod sa sinasabi ng sanlibutan. Ano sinasabi ng mundo patungkol sa mga aking mga anak? Hindi. Ano ba
ang nakalulugod sa Panginoon. Titignan po natin dito sa ibang verse po kasi kinilaraw masyado yung maganda o gwapong bata eh. Kung tutuusin, hindi po tayo pogi talaga. O kaya maganda. Kundi sinasabi po sa Gawa 7:20, sabi dito, yun din ang panahon ng isinilang si Moses, isang batang kinalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang ito gwapo, kundi nakalulugod to sa Panginoon. Inilagaan siya ng kanyang mga magulang sa kanilang bahay sa loob ng 3 buwan. Ibig sabihin, isang batang espesyal, kinalulugdan ng Diyos. Kaya nung ipinanganak, espesyal ka sa paningin ng Diyos. Marami sa atin dito nabuhay ng COVID, ang dami namatay, pero ikaw nabuhay. Ibig sabihin, may plano sa iyo ang Diyos. Nung ikay isinilang, sabi nga ng nanay mo, ang kitang anak ko, binagsabi bang pangit? Wala, lahat tayo ng mga nanay, di ba? Ang kitang anak ko, special ka sa paningin ng Diyos. Pag special ka sa paningin ng Diyos, ibig sabihin, may plano sa iyo ang Diyos. Kinalugdan, hindi lang gwapo, kundi special. Ibig sabihin, lahat tayo ay kinalulugdan ng Diyos nang tayo sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nang tayo ay sumunod sa plano ng Diyos. Ano man ang nararanasan natin, sabi mo, special ka sa paningin ng Diyos. Special ka. Kasi yun ang katotohanan. Di ba sinasabi sa Bible, ang mga anak, biyaya o regalo ng Diyos. Yun nga lang tayo makaligtas sa COVID eh. Di ba biyaya yun? Ibig sabihin, kaya tayo nakaligtas, may plano ang Diyos. At ang gusto ng Diyos, sumunod ka doon sa plano na yon. At isa sa pagsunod, sundin natin ang misyon ng Diyos. Kapag tayo nagpapasako sa plano ng Diyos, ang kamay ng Diyos ang naghahatid sa kanyang plano. Ito maganda sa kay Lord, yung nakaraang message, di ba? Siya kumikilos para ibigay sa atin yung misyon. At sa pagkakataong ito, yung kamay ng Diyos ang naghahatid sa kanyang plano. Kasi marami sa atin dito, ayaw nga magsimba. Ako nga, ayaw ko maging pastor. Ba't naging pastor ako? Kasi mismo, yung kamay ng Diyos, hinahatid tayo mismo sa plano ng Diyos. Ang tanong lang, sasama ka ba sa plano ng Diyos? Katulad ng magulang ni Moses. Hindi natakot sa Paraon. Kahit sabi ng Paraon, papatayin ko lahat. Pero hindi, itinago niya. At iyon ang naghatid sa kanyang plano. Sabi nga dito, medyo mahaba po ito sa Exodus 2:1-6. Sabi po, may isang tao mula sa lahi ni Levi na kapag-asawa ng isang babae na galing din sa lahi ni Levi. Hindi nagtagal, nagbuntis ang babae at nanganak ng isang lalaki. Nang makita niya, malusog ang sanggol, itinyago niya ito sa loob ng 3 buwan. Pero nang hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha siya sa basket na gawa sa halaman ng pipirus at ipinahira ng alkitran. Pagkatapos, iligay niya ang sanggol sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa pangpang ng ilog ng Nilo. Nakatayo naman sa di kalayuan ang kapatid na babae ng sanggol para tignan kung anong mangyayari rito. Sa 5 po. Ngayon, lumusong anak na babae ng Faraon sa ilog ng Nilo para maligo. Habang naliligo ang prinsesa, ang mga utosang babae naman niya ay naglalakad-lakad sa pangpang. Nakita ng prinsesa ang basket sa matataas na damo, kaya ipinakuha niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Binuksan niya ang basket at nakitang umiiyak na sanggol. Kaya naawa siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. Ano po nakikita po natin? Unang-una, yung kilos po ng kamay ng Panginoon. Lahat ng lalaki papatayin eh. Na bata, di ba sabi? Yun po ang binabang utos ng Paraon eh. Bakit po yung magulang may lakas ng loob na itago? Because of faith. At hindi lang po yun. Kundi po kumilos ang kamay ng Panginoon, di ba sabi ko sa inyo sa ilog Nilo, marami pong mga buhaya. Matataas na damo, diyan nga sumisilong ang buhaya. Sa matataas na damo, kala mo walang buhaya, pero bakit nakaligtas? At bakit nandun yung kapatid niya, tinitignan kung ano mangyayari kay Moses habang nasa basket. Kung ikaw ang kapatid, ako, baka makita ko dito ng alagad ng Paraon at makita ko yung bata, kapatid ko, patayin din ako. Nakita natin yung kilos ng kamay ng Panginoon upang yung plano niya ay mangyari. At hindi lang po yun, sabi dito, di ba? Di kalayuan ang kapatid, sabi nga dito, partigyan ko ano mangyayari, sabi, naliligo yung prinsesa. Coincidence ba? Mismo ang kamay ng Panginoon na kumilos upang sa ganoon, timing talaga.
So, panahon pa naliligo ang prinsesa para makita niya yung basket na si Moses ay umiiyak. Yun po ang kamay ng plano ng Diyos. Kung makikita po natin na kapag tayo sumusunod sa plano ng Diyos, hindi po tayo nahihirapan. Mismo yung plano ng Diyos, siya ang kumikilos to fulfill the plan of God. Upang masunod yung mission na yon. Dito matatakot eh. Maganda pa rito, nakita ng prinsesa, naawa siya rito. Binuksan pa ni Lord yung puso ng prinsesa upang kaawaan. Alipin po mga Hebreo. Di ba karamihan sa mga mayayaman, anong kinalulugdan nila? Kapwa nila mayayaman. Pero makita ng alila, na anak, alam niya Hebreo kasi mayroon pong towel na pang Hebreo. Anong sabi po? Kinaawaan niya ang bata. Kumilos ang Panginoon sa puso ng prinsesa upang kunin niya, makita niya si Moses upang maganap yung plano ng Diyos sa mission niya palayain ang mga Israelita. Dito makikita natin, pag tayo po ay umaayon sa plano ng Diyos, umaayon din ang kamay ng Diyos to fulfill yung plano na yon. Ang tanong lang kasi lagi, sumusunod ba tayo sa plano ng Diyos? Natatakot ba tayo katulad ba ng mga magulang ni Moses na hindi natakot dahil sa pananampalataya at gustong sumunod sa Diyos, sa plano ng Diyos, hindi sila natakot. Eh, ganun na lamang ang favor ng Diyos sa magulang ni Moses kasi nga, sumusunod sila sa plano ng Diyos. At sinasabi po sa atin ngayong umaga, pag sumunod tayo sa plano ng Diyos, asahan mo, kikilos ang kamay ng Diyos sa plano niya, kasama ka upang masunod yung mission na yon sa buhay mo. Dito nakikita natin ang kapangyarihan niya na hindi aksidente yung plano. Kayo ba aksidente dito kung bakit kayo nandito ngayon? Aksidente ba na kayo sumasampalataya sa Panginoon? Aksidente ba ngayon ang sasabihin nyo na ilang beses na kayo umaatin? Hindi di ba? Kasi plano yun ng Diyos na inilalagay tayo sa misyon ng Diyos, inilalagay tayo kung saan mararanasan natin yung ganap at kasiyasiyang buhay na kasama ang Panginoon. Amen? Ganun. Kapag tayo sumunod sa plano ng Diyos, yung kamay ng Diyos, mararanasan natin kumikilos talaga sa plano niya. Kung ang kamay ng Diyos ay naghahatid sa kanyang plano, ito rin ay nagbibigay pagpapala. Wow, blessing pa, no? Tapakabuti ng Panginoon. Sino po dito nung tinanggap ang plano ng Diyos, pinagpala siya? Ay, wala na bless. Lahat tayo, amen? Kasi kung di ka na-bless, di ba dati tayo mga suwail sa Panginoon. Pero nakisama tayo sa plano ng Diyos sa iligtas sa katauhan, bless tayo, di ba? Ako nga, nung nagbago ko, natuwa agad ng nanay ko, ang asawa ko, ang lahat na nakapaligid sa akin. Tuwang-tuwa, hindi pa pera yun. Di ba? Lalo na siguro kung talaga tayo ay sumusunod sa plano ng Diyos, may pagpapala. Ano po sinasabi po dito? Sa Exodus 2:7-10, sabi po, pagkatapos lumapit ang kapatid na babae ng sanggol sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para sa inyo? Grabe, no? Yung nanay na nag-alis kay Moses, hindi maaalagaan kasi nga papatayin, and all of the sudden, ilalapit na naman ng Panginoon sa kanya. Sa pagpapatuloy po, sumagot ang prinsesa, sige, kaya umalis ang kapatid ng sanggol at pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. Sinabi ng prinsesa sa ina ng bata, dalhin mo ang sanggol na ito, pasusuhin para sa akin. Alagaan mo siya at babayaran kita. Grabe, no? Ikaw mismo yung nanay, mag-aalaga ka sa sarili mong anak and then babayaran ka pa. Blessing talaga. Di po ba? Sino po dito nag-alaga ng anak na binayaran? Anak ko nga yun, ba't ko papabaya, di ba? Siguro sa ibang ikaw magyayaya ka, pwede kang bayaran. Pero yung sarili mong anak, babayaran ka para alagaan mo yung anak mo? Hindi. Dahil sumunod siya sa plano ng Diyos, pinagpala ang magulang ni Moses. Sino ba mag-iisip nun? Coincidence ba yun? Aksidente ba yun? Hindi. Kasi nga, ang plano ng Diyos, inibigay niya para unang-una pagpalain ang sumusunod sa plano ng Diyos. So nakakaalala, babayaran ka, ikaw na nga yung nanay. Ganun po ang kumilos ang Panginoon. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siyang prinsesa bilang tunay na anak. Itinuring na tunay na anak ng prinsesa. Tayo po, mga anak ng Diyos. Anak na makapangyarihan sa lahat, na may nalang ng buong nakikita mo. Hindi ka ba matutuwa pinagpala ka? Di ba? Anak ka, tuturing ka, anak ng Diyos. Sino ba tayo?
Because the plan of God na sagipin niya at iligtas ang tao kasama rito upang pagpalain ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Gusto natin makita kung paano ipinapakita ng Diyos na pag tayo sumunod sa plano ng Diyos, may pagpapala. Kasi madalas tayo ganun no? Hindi ako susunod, baka, paano yung trabaho ko? Masaya ba dito? Pagkakapiraan ba yan? Di ba? Madalas ang tao ganyan Gusto lagi may makita mo ng resulta. Kaya nga pananampalataya Gamitin mo yung pananampalataya mo. Ganun ang ginawa ng magulang ni Moses. Akalain ba nila na siya yung tunay na nanay pa mag-aalaga, babayaran pa? Hindi. Dahil nga sumunod siya sa plano ng Diyos at pinagpala siya. At sinabi nga dito, pinangalanan ng prinsesa ang bata na Moses dahil sinabi niya, kinuha ko siya sa tubig. Sino po dito yung ang pangalan mo ay ayaw mo? Dito nga Moses, sabihin, kinuha ka sa tubig. Ay, yung pangalan mo, kinuha ka sa tubig. Kinuha ka sa kanal. Kinuha ka sa kalabaw. Putikan. Di ba ang pangit? Ganun po kasi sa panahon nila, kung ano yung nangyari doon sa panahon, ipapangalan sa'yo. Kahit yung anak po ni Moses, kinuha din po doon sa ano yung kalalagayan. Naikwento po nga sa NBB. Kaya mga tao nagpapapalit Lalo si Roger Moore. Ang pangalan po dati niya si Rogelio Dagdag. Roger Moore, binago lang, naging Rogelio Dagdag, dati Rogelio Dagdag. Si Rocky, kailangan si Rocky. Paki-spell lang Rocky, R-O-Q. Rocky yun, hindi naman Rocky. Di ba? Meron pa ka nabalita, di ba? Yung si Gloria Bagong Gahasa. Parang pangit, maski sino naman, di ba? Ayaw ng mga pangit na pangalan. Kasi nakaka-apekto sa atin yun. Pero sa Diyos, ang pangalan ay hindi mahalaga. Ngunit kung paano tayo namumuhay at ginagawa ang misyon ng Diyos. Sinasabi sa atin ngayong umaga, ano ba yung nakaraan mo dahil sa pangalan mo? Dati ka bang mamamatay tao? Dati ka bang punong-puno ng bisyo? Dati ka bang punong-puno ng galit? Dati ka bang mga bagay na ayaw ng Diyos pero nandito ka ngayon dahil hindi nakatingin ng Diyos sa pangalan mo? Nakatingin ng Diyos sa plano na mangyayari sa buhay sa isa't isa natin. Amen? Hindi yung nakaraan mo, wala sa Panginoon. Ano yung pangalan mo behind your name? No. Ang mahalaga sa Panginoon, kung gagamitin ka ni Lord sa misyon niya upang makita yung kapangyarihan at misyon niya sa buhay mo. Madalas tayong gano'n, di ba? Ayaw natin, bakit? Kasi nakaraan ko ganito, ang pangalan ko, dati akong ganito. Lalo na kung pangalan mo, apelyido mo, Bagong Gahasa. Di ba? Lalo sa babae pa mapapangalan. Ayaw mo. Pero sabi ng Panginoon, mas mahalaga kung ikaw ay gagamitin ko para sa plano ko. At madalas po yan ang nangyayari. Kasi nga, umaasa tayo sa sarili nating kakayahan. Dapat umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung pangalawa. Dapat umasa tayo. Depend on God's power. Bakit po napakahalaga nun? Kasi po sa pagkakataong ito, kaya marami pong ayaw. Kasi sasabihin nila, wala po akong kakayahan Di ba? Wala po akong pwedeng gamitin sa akin ni Lord. Nakita niyo ako, mahinang tao lang. Ganyan po si Moses, pag-uusapan po natin. Si Moses din, napakaraming dahilan, ang dami niyang alibay. Baka sabihin nila, wag mo na akong gamitin, Lord. Ganun na lang Pero hindi nga Kasi nga, yung sinabi nga kanina sa John, di ba? Pag tayo may banal na espiritu, meron tayong kapangyarihan to share the gospel. Ibinigay yun sa atin at wala tayong maitatanggi sa misyon na ibinibigay ng Diyos. Sabi nga po dito sa Exodus 3:1-6, sabi po dito, isang araw, binabantayan ni Moses sa mga hayop na biyanan niyan si Jethro. Ito po yung biyanan ni Moses, na pari na Midian. Dinala ni Moses sa mga hayop malapit sa ilang at nakarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo na naglalagablab na apoy. Sino kaya makakita doon? Biglang naglalagablab. Baka nung manakbo ka no? Ano yung multo? Di ba? Makakita nga tayo maliwanag lang, lalo sa kadiliman, baka tumakbo ka pa Pero doon po yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa isang mababang punong kahoy, nakita ni Moses na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. Parang pinapakita sa atin ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay hindi nauubos. Ang aking kapangyarihan ay hindi mawawala. Ang aking kapangyarihan mananatilit malakas at malakas. Kaya sabi ng Panginoon, umasa ka sa kapangyarihan ko.
hindi na nauubos. Unlimited, di katulad ng load. Month lang, ubos na. Ito pwede, unlimited ang sinasabi ng Panginoon. Sinabi niya, nakapagtataka, bakit hindi, kaya hindi iyon nasusunog. Malapitan nga na makita ng Panginoon na papalapit si Moses para tumingin. Tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moses, Moses. Ngayon po, tinatawag po tayo sa pangalan natin. Andrea, Andrea. Jacob, Jacob. Sino ba yung mga pangalan na wala ako sa... Di ba? JM, JM. Yung mga ganyan, yung sabihin, ang kapangyarihan ko ay sapat para sa pangalan mo. Kahit ano man yung pangalan at nakaraan mo, mas mahalaga at makapangyarihan ang pangalan ko kasi sa pangalan mo. Sabi nga dito, sumagot si Moses, narito po ako. Sumagot. Sumasagot din po ba tayo na, nandito ako, Panginoon. Sinabi ng Diyos, huwag ka na lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ang kapangyarihan po ng Diyos ay may kabanalan. Kaya po, yung nabasa niyo po, di ba? Yung bakit pinatay ng Panginoon. Napakaraming Israelita nung sila po ay naglalakad na sa bundok, sa mga wilderness o sa gubat. Kasi po, kung pag hindi niya po ginawa yun, wala pong matitirang Israelita. At sabi nga ng Panginoon, banal ang pangalan ko. Dapat maging banal kayo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay may kabanalan. At sabi nga po dito, ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Alam niyo po dito, sinasabi ng Panginoon, siya ang Diyos ng mga ninuno ni Moses. Siya yung Diyos na tapat sa kanyang pangako. Siya yung Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangako niya in third generation. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Maging ang kapangyarihan niya. O sino pa ba hindi magpapagamit sa kapangyarihan ng Diyos? Nakaalam mo ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Aasa ka. Pag umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos, ito po ay nagliligtas. Yung po ang primary na kung bakit ginawa ng Diyos Ama kay Moses yung mission dahil gusto niya iligtas sa mga Israelita for the bondages. For how many years na silang alipin ng Ehipto? Ito po ang ginawa ng Panginoon. Ang kapangyarihan niya ay nagliligtas sa Exodus 3:7-9. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, nakita ko ang paghihirap ng aking mamamayan sa Ehipto. Hindi niyo po ba nakikita yung ating kapwa? Paano sila naghihirap? O paano sila ay nasasakop ng kapangyarihan, ng kadiliman. Ang buhay nila ay walang kapayapaan. Nakikita niyo po ba? Ang kapangyarihan ng Diyos, nakikita yon. Narinig ko ang paghingi nila ng tulong dahil sa sobrang pagmamalupitan na mamahala sa kanila. Naawa ko sa kanila dahil sa kanilang pag-iihirap. Dapat po may ganun tayong puso katulad ng ating Panginoon. Pag tayo nakakita ng nagkakagulong pamilya, di nagkakaayos, tao na walang kapayapaan, dapat nandun tayo para tumulong. Katulad ng ating Panginoon. Kaya bumaba ako para iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo at para dilin sila sa mayaman at malawak, pasaganang lupain na tinitinan ngayon ng mga Kanineo, Eteo, Amoreo, Pereseo, Hibiheo at mga Hibuseo. Narinig ko ang paghingi ng tulong ng mga Israelita at nakita ko kung paano sila inalipi ng mga Ehipsyo. Kaya tayo inililigtas ng Diyos kasi nga ang plano niya ilagay tayo sa maganda, mabuti, kasaya-saya at ganap na buhay. Yun talaga ang plano ng Diyos. Kaya nilikha niya nung nilikha niya ang lahat, ang unang niya nilikha, ang pangangailangan ng tao. Kasi yun talaga ang plano niya. Pagpalain ang lahat ng tao, ganyan tayo ka-espesyal sa Panginoon. At dahil nga sa kasalanan, doon na, nabago yung plano. Pero sabi nga ng Panginoon, ako ay tapat na Diyos. Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, mananatiling tapat magpakailanman. At ang plano ko niya mangyayari. At ang mission ko sa pamamagitan ni Moses. At sa pamamagitan naman natin ngayon sa kapanahunan, gagamitin ka ni Lord upang yung plano na nangyari sa atin ngayon, mangyayari din sa iba. Kasi dapat makita po natin, kung talaga tayo nagpapasakop sa misyon ng Diyos, unang-una, hindi po tayo
ang kikilos, kundi ang kapangyarihan ng Diyos ang magliligtas. Sino po dito makapagsasabi na bago ang buhay ko, naligtas ako dahil sa pamamagitan ko? Dahil magaling ako, matalino ako, dahil gwapo ako, maganda ako, kaya naligtas ako. No, naligtas ka dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan mula doon sa cross ng Kalbaryo. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa mga bagay na magaling ka o meron ka, kundi iniligtas ka ng Panginoon sa kapangyarihan niya. At yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Umasa ka sa kapangyarihan ko upang magpasakop ka sa misyon ko at magawa mo ito, hindi sa pamamagitan ng galing mo. Dahil ang galing, sino po magaling lang? Ang ating Panginoon. Kaya pag umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos, ang galing mo mawawala. Kundi ang galing ng Diyos ang mangingibabaw upang gamitin ang bawat isa para sa misyon niya. Amen? Kaya wag mong sasabihin na, Lord, hindi ko to kaya. Wala po akong lakas. Talagang wala kang lakas. Ito po sasabihin ko sa inyo. Unless hindi po natin aaminin sa sarili natin na wala tayong kakayahan, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang totoo. Pero pag ikaw ay nagmamalaki, hindi kaya ko to. You never experience the power of God. Ganun po nangyari kay Moses. Alam niyo po yan, di ba? 40 years nung siya ay ginamit ng Panginoon. 40 years siyang alin? 40 years old siya nung napunta doon, nag-aalaga ng tupa. And 40 years, 80 years old nung siya ay papuntahin sa Egypto. Grabe yung difference, layo, no? Kasi po mataas, bayabang po si Moses noon. Engineer po yan eh. May pinag-aralan, nag-aral po sa mga sa school noon sa Egypto na maganda. Fluent siya. And all of the sudden, in 40 years, binaksak siya ni Lord. Kasi bakit? Doon niya na-realize na wala siyang kakayahan. At doon pumasok yung kapangyarihan ng Diyos. Unless masasabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang gawin to. Doon ang gusto ni Lord. Kasi nga, kukunin mo, aasa ka sa kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. At gagamitan ng Diyos sa isang tao para sa kanyang kapangyarihan. Yung maganda sa Panginoon, hindi siya gumagamit ng mga matataas na tao. Pero hindi ko sinasabi na hindi gagamitin ni Lord yun. Kasi anong ginagamit ni Lord? Ito yung sa tingin ng sanlibutan, walang kakayahan, basura. Ganito po nangyari kay Moses. Sabi dito sa Exodus 3:10-15, sabi dito, kaya ipapadala kita sa Paraon para palayain ang mga mamayan kong Israelita sa Ehipto. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para makapunta sa Paraon at ilalabas sa mga Israelita sa Ehipto? Tingnan po natin. Kaya ipapadala kita. Balikan po natin. Si Moses po ay nag-aalaga na ng tupa for 40 years. Sasabihin sa iyo, padadala kita sa Egypto para iligtas sila. Lord, sabi nga may tanong nga dito, sino po ba ako para pumunta sa Paraon na ilabas sa mga Israelita? Sino ba ako, Lord? Dati nga akong manginginom, dati nga akong addict, dati nga akong papupuntahin mo ako sa isang tao para sasabihin ko may kaligtasan. Hindi nga gagamit ang isang tao ang Diyos para maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko nga, hindi kayo ang magliligtas, kundi ang Diyos. Ang sabi ng Lord, pag pinadala ba kita, pupunta ka ba? Nung pinadala si Moses, ang dami niya mga sinasabi rito. Sabi nga dito sa 12, sinabi ng Diyos, sasamahan kita at ito ang tandaan na ako ang nagpadala sa iyo kapag nailabas mo na ang mga Israelita sa Ehipto, sasambahin niyo ako sa bundok na ito. Napakaganda, sasamahan kita. Pag tayo sumunod sa misyon ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sikuin mo, baka natutulog eh. Sasamahan ka ng Diyos. Di ba, takot tayo pag ganun eh, no? Lord, paano na kung di nila ako paniwalaan? Sino ba ako? Pero sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Ba't di ka pa pupunta? Si Lord ang kasama mo, hari namang hari, makapangyarihan sa lahat. Pag tayo may kasamang mayor, tuwan-tuwa tayo, di ba? Mayor lang yun, ha? O, lalo na yung kasama mo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Baka ganyan ang tingin mo. May kasamang angas na, ano? Kasi nga, sinasabi ng Diyos, sumunod ka lang. Pinadadala kita sa mga tao na kailangan mong puntahan. Sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita
At sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila. At magtanong sila sa akin, anong pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moses, ako nga ang Diyos na ganon pa rin, at ito ang sagot mo sa kanila, ang Diyos na ganon pa rin ang nagpadala sa akin. Sa 15 po, sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa mga Israelita, ang Panginoon Diyos ng inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob ang nagpadala sa akin sa inyo. Kikilalanin kong pangalang Panginoon magpakailanman. Ano mo pinakikita rito? Tingnan po natin dito yung mga excuses ni Moses. Sa verse 11-12, balikan po natin, sabi dito. Pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta doon? Di ba, yun ang karamihan nating mga alibay, kaya hindi tayo sumusunod sa Panginoon, lalo sa mission niya. Sino ba ako, Panginoon? Wala man ako pinag-aralan. Isa lang akong magsasaka. Isa lang akong, wala akong bilang sa mundo. Pero sabi ng Diyos, hindi naman yan ang kailangan ko eh. Hindi, umasa ka sa kapangyarihan ko. Sabi nga dito, sa verse 13-15, ano pong sasabihin ko na nagpadala kayo? Sino ba sasabihin ko pangalan? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang nagpadala sa inyo, ang Diyos na nagbago sa buhay niyo. Wala tayong excuse. At sinabi pa nga sa verse Exodus 4:1-3, hindi ko na po siya nilagay yan, napakahaba po kasi. Sabi nga dito, sino po maniniwala sa akin? Sino po ang makikinig sa akin? Sino po nakaranas na gano'n? Ako, nakaranas po ako na gano'n. Lord, paano kung hindi nila ako pakinggan? Hindi sila makinig sa akin sa mga sinasabi ko. Mga excuse natin yan, di ba? Panginoon, sa verse 4:10-12, hindi ako magaling magsalita. Ito, mabubulol-bulol nga ako. Kasi si Moses noon, 40 years ka nag-aalaga ng tupa. Baka nga sabihin, ganun na lang sabihin mo eh. 40 years ka nag-aalaga ng tupa. At sabihin si Lord, i-lead mo ang iyong mamamayan, ang iyong kapwa mo, Israelita. Lord, amoy tupa nga ako eh. Hindi nga ako magsalita, kausap ko lagi tupa eh. Kaya makipag-usap ako, ganun na nga lang eh. Di ba? Pero sabi ni Lord, hindi, sino ba gumawa ng labi mo? Ako. At meron pa rin excuses si Moses. Huwag na lang akong dalhin niyo, Panginoon, di ba na lang ang magsalita, hindi na lang ako. Sino bang ganun na excuse lagi? Parang hindi ako inano ng Panginoon para i-share yung gospel eh. Parang wala akong kakayahan eh. Iba na lang, Lord, huwag na lang ako. Ano niyo po ba? Pare-parehas tayo katulad ni Moses. Pero ang ginawa ni Moses, umasa siya sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang mahalaga. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang gagamitin para matupad mo yung mission niya. Magpasakop ka sa mission sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. At kapag po tayo nagpapagamit sa kapangyarihan niya at ginagamit natin ito, natututo nating hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos. Seek God's glory. Bakit ko po nasabi po ito? Minsan ayaw po natin gawin ang mission dahil inisip natin, isipin na lang ng kaibigan ko, corny ako, KJ ako, pag sinare ko yung gospel. Di ba? Bakit po? Pag po natin sinig ang glory ni Lord, ito po mangyayari. Sabi po ni Moses sa Exodus 33:15-6, laktaw na po tayo kasi napakahaba po ng kwento. Sinabi ni Moses sa kanya, kung di po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami paalisin sa lugar na ito. Kapag hindi po natin kasama ang presensya ng Diyos sa paggawa ng mission, hindi ka magtatagumpay. Kung akala mong kaya mo ang mission, gawin yung share ng gospel, pero hindi mo kasama ang Diyos. Sabi nga ni Moses, wag na lang, Lord. Kung ako'y susugo mo at iiwanan mo rin ako, wag na lang. Kasi alam niya, ang kaluwalhatian ng Diyos, yung presensya ng Diyos, napakahalaga sa mga isinusugo niya at gumagawa ng mission ng Diyos. Sabi nga dito, dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? Hindi nyo napapansin, kapag isinasabuhay natin ng Diyos, ang presensya niya nakikita sa buhay natin, ano nangyayari? Yung nasa paligid natin, natutuwa rin. Ay, kahit ang daming problema yan, lagi nakangiti. Parang walang problema. Kasi yung presence nila nagbibigay sa atin ng kapahingan, kagalakan. Na kahit tayo po ay dumadanas, lahat naman tayo dumaranas ng pagsubok. Ang kaibahan lang po kapag ang Kristiyano ay dumaranas ng pagsubok, nakatawa, nakangiti, pumapalakpak, nagwo-worship kay Lord. Amen?
Dahil yung kaluwalhatian ng Diyos ang nagsasabi sa iyo, nalulugod sa akin ang Panginoon at kaya kong maging masaya in times of trial. At kapag tayo sumusunod sa mission, hindi mo sinasabi ng Diyos, lahat madali. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag kasama natin at sinisik natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ipinapakita natin, isinasabuhay natin yung pamamaraan ng Diyos, yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakaganda po, pag tayo lagi nagsisik ng presensya ng Panginoon, kaluwalhatian niya, nakikita rin sa atin yung kabuuan ng ating Panginoon sa buhay din natin. Okay? Ginagawa natin na mission para sa kaluwalhatian niya at hindi sa sarili nating kapurihan. Hindi nyo napapansin? Kaya ginagamit ka niya upang marami magpasalamat sa Diyos. Ginagamit ka niya upang marami magpaluwalhati, magdakila sa kanyang pangalan. Hindi para sa sarili mo. Kaya ang nangyayari po, nagiging mahirap sa mga tao mag-share. Kasi lagi, magaling ako eh. Di ba? Kaya ko to. Kaya pag wala po ang presensya ng Panginoon, para ka lang patingaw, ang sakit lang sa tinga. Hindi ko po sinasabi na huwag tayo mag-aral ng salita ng Diyos, kundi ilagay po natin sa puso natin yung tunay na kahulugan ng katotohanan ng salita ng Diyos na tunay na isnasa buhay natin ito, nakikitang buhay sa atin, si Kristo. Diba naikwento ko minsan, isang babae na nakita yung asawa niya. Pag nakikita kita, sweetheart, patayan Diyos. Nakagulat yung asawa. Bakit? Hindi ko nakikita ang buhay sa iyo ang Diyos eh. Yun nakakalungkot. At pag tayo ay hinahanap natin yung kaluwalhatian ng Diyos, dinidinggin niya ang ating panalangin. Yun ang maganda. Sabi nga po dito sa Exodus 33:17, sumagot ang Panginoon kay Moses, gagawin ko ang pinapakiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Pag tayo lumalapit, sinisik natin ang presence ni Lord, ang kaluwalhatian niya, nakikilala natin ang Panginoon ng lubos at nalulugod siya. Yun po kaibahan talaga pag nalugod sa iyo si Lord, yung favor niya. Talagang ino-honor ni Lord. Ang mabigat pa rito, hindi lang yung hinihingi ni Moses kundi maranasan ni Moses yung kapangyarihan ng presensya ng Diyos. At sinabi po yun. Mababasa po natin sa Exodus 33:18-23. Sabi po dito. Sinabi ni Moses, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko, ipapalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahabag ako sa gustong kahabagan, maaawa ako sa gustong kaawaan. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang tao nakakita sa mukha ko ng nabuhay. Sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin, at habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato, at tatakpan kita ng aking kamay hanggang makadaan ako. Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at ipapakita mo at makikita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. Kasi po ang lahat po, wala po nakakita sa mukha ng Panginoon, mamamatay. Pero dahil sinisik lagi ni Moses ang ating Panginoon, yung kaluwalhatian niya, sabi niya, sige, pakikita ko. Nakita mo yung siwang ng bato yan? Papapasukin kita yan. Tatakpan ko yung mukha mo ng aking kamay. Laki ng kamay ni Lord, ano? Pagkatakip na ganyan, pagdadaan na ako, likod na lang yung nakikita mo, tatanggalin ko. Makikita mo yung presensya ko. Ganon si Lord. Hindi maramot si Lord upang maranasan natin ang kanyang presensya. Hindi maramot si Lord upang makita natin yung kaluwalhatian. Sabi dito, ang kabutihan ibibigay ko, maging yung presence ni Lord. Pag ang presence ni Lord ay maranasan natin sa tuwina, wala ka nang hahanapin pa. Kahit anong pinakapaborito mong pagkain, huwag na lang yan, Lord, ikaw na lang. Kasi ang presence ni Lord, grabe. Kaya nga si Moses, babasahin po, siya lang po naitala sa Bible ang nalapitan niyo, nakikipag-usap sa ng harapan sa Panginoon. Pero hindi na po nakikita yung mukha, pero yung presensya ng Panginoon. Minsan nga may pagkakataon na nagliliwanag ang mukha ni Moses dahil sa presensya ng Panginoon. Pero sabi mo sa Bagong Tipan, mas papalad ang naniniwala at nananampalataya sa panahon natin ngayon. Kasi yung liwanag na yon, hindi katulad nung kay Moses na nawawala, kundi ang liwanag na yon, patuloy na nagliliwanag kapag tayo nagsisik ng kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan mo katabi mo. Ang liwanag, di ba? Walang miracle dyan. Di ba? Praise God, di ba? Liwanag. Kaya nga sabi, maging ilaw kayo. At yun ang gusto ng Diyos, magpasakop tayo doon sa kanyang mission. Dahil nga, kasama ka doon
sa plano ng Diyos. Magpatapos po ako sa ganito. Tatawag po ako ng isang lalaki. Kuya Nelson, di ka nga. Mabilis lang po ito. Medyo overtime na naman ako. Sensya na po kayo. Kuya Nelson, di ka. Nagde-demonstrate lang ako kung bakit gusto ng Diyos makita yung ginawa ni Moses. Kuya Nelson, tumawag ka ng isa. Gusto mong tawagin. Gusto mong i-disciple. Branch, liga. Yes. Mamaya may candy kayo. Okay, yan. Okay? Branch, tumawag ka na isa pa. Gusto mo? Sino? Si Mark. Bunsong. Ayan. Gusto ko lang yung makita po yung gustong ipakita sa atin ng Diyos. Pakibilisan lang. Medyo overtime na ako. Halika, yan na. Nakita niyo na po, ha? Halika. Okay. Si Mark. Mark, tawagin mo sino yung gusto mo makasama. Lalaki po. Si Ali po. Ali, lika. Yan si Ali. Ayun, nasa sa likod. Bilis lang para ano tayo. Okay? Okay ba? Ano yung po napansin nyo? Unang-una, ilan lang po yung tinawag ko? Ilan lang po? Yung una, isa lang. Nung isa, naging, and then farther and farther. Doon po tayo pumapasok, one brick, one soul, build the temple. Amen? Ano ba yung ginamit ni Moses? Siya lang ang ginamit ng ating Panginoon. Pero ang daming naligtas. At ito po yung inaano po sa atin ng Panginoon. Ulitin ko, one brick, one soul. Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you po sa inyo. Di ba madali? Di naman di ba? Di sa komplikado. Isa lang. Sabi mo sa katabi mo, isa lang. Kasi, bigyan tayo sa ating pamilya. Alam niyo po, yung urgency, lagi ko po sinasabi yan. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Gusto niyo po ba yung pamilya natin, kamag-anak, kawork natin, kaklase natin? Alam niyo po, naalala ko tuloy, si Moses po, nung tinanong ng Panginoon, sabi niya, ano po gagamitin ko? Yung baston niya. Hindi ko po na yan, sa Exodus 4 na po yun. Sabi yung baston na yan, yung mga naging ahas. Ibig sabihin, yung baston ni Moses, yun po yung matagal niyang trabaho, 40 years. Kaya sinasabi sa inyo ng Panginoon, kung ano man ang nasan ka ngayon, nag-aaral ka ngayon, gagamitin ka ni Lord. Kung nagtatrabaho ka, gagamitin ka ni Lord. Kung may negosyo ka, gagamitin ka. Ano mang meron ka, katulad ni Moses, ginamit ni Lord yun para magamit yung mission niya. Amen? Kaya wala tayong may tatago. Amen? Kaya, alam niyo po, tutusin, nagtanong ako sa Panginoon, Panginoon, bakit? Ako pa, o kami lahat. Sabi ng Panginoon, oo nga eh. Sino ba kayo? Tutusin, pwede kong gawin ng mission na wala kayo eh. Pero it's a privilege. Sa ating lahat, pribilehiyo yun. Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Pero sabi nga ng Panginoon, wala nang sumampalataya kayo. Kasama kayo sa mission ko. My mission of God, my mission. Kaya palakpakan natin ng Panginoon. Amen.